Royal Class versus First Class ng Victory Liner. Ano nga bang mas okay? Papunta or pauwi ng Baguio? Royal Class ang sinakyan namin papuntang Baguio. Yung 2:15 AM na schedule. Malaki ang terminal ng Victory Liner. Marami silang kainan dito sa labas. Kung naka-Royal Class ka or First Class, meron ka ditong special na lounge area. Nandito siya sa gilid sa tabi ng customer service. 1 hour before the schedule, nandito na kami. So, ito ko sa inyo yung loob ng lounge area nila. Maluwag, naka-aircon, and meron libreng kape. Since madaling araw siguro, kaya hindi masyadong matao dito sa loob. So, ayan yung mga kape nila. And marami pang mabibila na pagkain doon sa labas. Bili kami ng dinner sa Lawson. And then, nagkape na rin dito. Pwede ka rin mag-charge ng phone sa tabi ng kapihan. Ayan, may mga charging ports sila dyan. Sobrang tapang ka lang ng kape. So, ayun, after 1 hour, alis na tayo. May pa-red carpet sila dyan. Tapos may bus stewardess. Nagbibigay sila ng kumot na libre. So, yun na yan, pwede mong iuwi yung kumot nila. Sa pamasahe mo. So, again, Royal Class is 1,581 as of May 28, 2026. So, ayun na nga, napakasikip sa loob. Kung meron kang claustrophobia, hindi ka pwede dito. Here's my son. Nandito siya sa tapat ko. Nasa middle siya nakapwesto sa walang bintana. Doon sa akin meron. Ewan ko, dyan daw niya gusto. So, this is the big difference ng Royal Class doon sa may privacy, pwedeng humika. So, ayan, medyo mahirap magtanggal ng sapatos. Ilalagay mo lang yung shoes mo doon sa dulo. 5'3" yung height ko. I think kung mas matangkad ka sa akin, mahirap ka nang sumiksik dito. So, one big mistake, hindi ko pinaiwan yung malaking bag ko doon sa baggage compartment sa gilid ng bus. Kala ko kasi may overhead luggage area. So, ayan, siksik na siksik talaga ako, dalawang malaking bag. Ito nga pala yung free na kumot na binayaran mo na hindi free. Ito muna siya gagamitin kasi hindi pa naman ganun kalamig. So, ayan, naghahanap pa rin ako ng comfortable space para sa paa ko. Tapos, ayun, may charger nga pala dito. Pwede kang mag-charge ng cellphone. Ayun nga, unfortunately, parehong Type-C yung dulo ng charger ko at USB port yung meron sila dito. Well, sabi ng asawa ko doon sa kanya may Type-C, pero sa akin parehong USB. So, hindi yung nakapag-charge, syempre. Kaya matutulog na lang tayo kasi 2 AM nga ng madaling araw. Hindi pa umaalis yung bus by this time. And finally, nakahanap na ako ng comfortable position para sa aking hita. So, nakasettle na lahat by this time. Pakita ko sa inyo ulit yung situation dito sa labas. I think A2 or A3 yung seat number ko. Nasa first floor ako. Kung medyo dulo-dulo ka, medyo mahirap sigurong pumasok. Kagandahan, malapit ka doon sa CR. Hindi ko na nga pala na video yung CR, pero nag-CR ako dito. Nakakatakot sa loob. Hindi, okay lang. Wala siyang stopover. 4 hours yung naging flight. Din yung biyahe namin. It's very relaxing. And may sarili ka ring ilaw dito sa loob. Pwede mo siyang buksan or patayin. So, ayun nga, nung matutulog na ako, umandar lang ng konti yung bus, tapos nagsalita na yung bus stewardess. Very VIP treatment talaga dito. Some reminders about safety, reminders about CR, about seatbelt. Parang capsule hotel pala to sa Japan. 2023 nung unang nilabas ng Victory Liner itong Royal Class. So you get this fully reclining sleeper pods. So kumbaga sa airline, ito yung business class. So each passenger, they get their own pod-like space like this with curtain for privacy. And again, may reading light, personal air conditioning vent. May wifi nga rin pala sila dito. Yung blanket na free na hindi free. Sabi may snacks daw pero wala naman. So yun, nakatulog nga ako like 2 hours. So far, enjoy ako sa experience ko. Ayan, umuulan na. Buti huminto rin niya nung umaga. Pagising ko, nandito na nga kami sa kabundukan. Bali, 30 minutes pa yung inabot ng biyahe after this view. By this time, ginagamit ko na yung red na humot. Free na hindi free. So again, kung matangkad ka, claustrophobic ka, I think masyado tong narrow for you. Masikip sa mga aisle compare sa normal storage bus. Inside the cabin is limited, so large bag usually go under bus storage. Overall, enjoy pa rin ang biyahe ko. Pero nung pauwi na kami, since hapon naman siya, hindi siya madaling araw. We chose the first class na 1,055 pesos. You still get the reclining seat, hindi nga lang siya sobrang nakahiga. Pwede mo nang katabi yung jowa mo dito. Tapos, meron ka ring CR, charging ports. Mas maluwag compare doon sa Royal Class. So, ayan, comfortable pa rin naman yung position ko dito. Okay na siya sa 4 na oras na biyahe. Nandito nga sa gilid yung charging ports at yung pindutan para ma-recline mo yung seat mo. Meron na din tong overhead storage bin. So the final verdict is, if you are traveling overnight and you plan to sleep most of the trip, importante yung privacy mo. Choose Royal Class. If you are traveling during the day, you want more room to move, comfort without paying the highest fare, then choose the first class.